Ang niyebe ay lampas na sa aking mga bukong-bukong nang ihagis ni Consuelo Perez ang aking jacket sa paanan ko na parang basura na ayaw niyang madikit sa kanyang balkonahe. Dalhin ang mga anak mo at umalis. Yumuko ako nang mabilis hanggat kaya ko nang nakadagan si Eloisa sa dibdib ko. Isang braso pa rin ang kumakarga sa kanya at hinila ko ang jacket sa mga balikat ko gamit ang malayang kamay, hindi man lang naisuot ng buo bago itinulak ni Dante ang pinto nang mas maluwang sa likod ng kanyang ina. Ang aking mga bota, ang mga iniiwan ko sa pasukan para sa mabilisang punta sa mailbox, ay nandoon pa rin at ipinasok ko ang mga paa ko rito ng kalahating nakatali, masyadong nanginginig ang mga kamay at puno ng bagong silang para maayos ang iba. Hindi sapat iyon laban sa gabing napakalamig, laban sa hangin na tumagos sa jacket na hindi nakazip at mga botang hindi nakatali. Ngunit higit pa iyon sa wala at sa sandaling iyon. Ang higit sa wala ang tanging may oras akong kunin. Ang kanyang tinig ay pumutok sa nagyayalong hangin, sapat na katalas para gisingin ang kambal sa aking mga bisig. Unang umiyak si Eloisa, ang maliit niyang mukha ay nakakunot na pula laban sa lamig. Sumunod si Ezra makalipas ang 1 segundo. Ang iyak niya ay mas manipis, mas mahina. 10 araw pa lang ang edad at natututo nang ang mundo ay maaaring magbago ng walang babala. Nakatayo ako roon sa nagyayelong daanan ng bahay na aking tinitirahan ng 2 taon, hawak ang 2 bagong silang sa dibdib. Ang jacket ko ay nakabukas sa ibabaw ng manipis na nursing gown, kalahating nakatali ang bota at nagsisimula ng mapuno ng niyebe. Pinagmamasdan ang aking asawa. Isara ang pintuan sa harap sa likod ng kanyang ina nang hindi man lang sumulyap sa akin. Hindi man lang napaigtad si Dante. Iyon ang bahaging nananatiling mali sa dibdib ko hanggang ngayon. Hindi ang lamig, hindi ang sigaw ni Consuelo, ang panunood sa lalaking pinakasalan ko na nakatayo sa pintuan ng aming tahanan, mainit na liwanag ang dumadaloy sa likod niya at piniling isara ang pinto sa sarili niyang mga anak na parang kami ay isang bagay na itinapon na niya noong mga nakaraang araw. Inakala nilang wala akong mapupuntahan. Inakala nilang ako ay isang nahihirapang freelance designer na bahagya ng nakakabayad ng upa, umaasa sa pamilya Perez para sa bawat lampin, bawat pagkain, bawat hininga ng katatagan na natitira sa akin. Wala silang ideya kung sino talaga ang nakatayo sa harap nila. At sa oras na matapos ang kwentong ito, ni si Dante o ang kanyang ina ay hindi na makakalimot. Ang pangalan ko ay Bianca Reyes at 10 araw bago ang gabing iyon sa niebe, nanganak ako ng kambal sa isang silid sa ospital kung saan tiningnan ng asawa ko ang kanyang telepono ng 43 beses sa loob ng 11 oras ng panganganak. Binilang ko. Kapag nakahiga ka roon na nakahawak sa rehas habang pinupunit ng katawan mo ang sarili para magdala ng 2 buhay sa mundo, ang pagbilang ang tanging nakakapagpanatili sa isip mo mula sa paghiwa-hiwalay kasama ang sakit. 43 beses. Ang screen niya ang nagbibigay liwanag sa mukha niya habang hawak ng nurse ang kamay ko dahil hindi niya hawak. Sinabi ko sa sarili ko na ito ay stress, bagong ama na nerbiyos. Marami akong sinabi sa sarili ko noong mga taong iyon dahil iyon ang ginagawa mo kapag naitayo mo ang buong buhay mong adulto sa isang kwentong kailangan mong maging totoo. Narito ang kwentong kailangan mong unawain muna dahil wala sa nangyari mamaya ang may saysay kung wala ito. 3 taon ang nakalipas, nakilala ko si Dante Perez sa isang charity gala sa Maynila. Nandoon ako bilang kinatawan ng isang boutique design firm. Hindi bababa, iyon ang sinasabi ng business card ko. Ang hindi nito sinabi ay akin ang firm. Itinayo ko ito mula sa wala nagsimula sa mga hand-drawn sketches na ibinebenta mula sa isang inuupahang studio apartment noong 24 ako, pinalago hanggang sa naging pangalan na binubulungan ng high-end residential clients sa mga silid na hindi man lang ako naroroon. Nagdidisenyo ako sa ilalim ng profesional na alias Ren Santos, isang pangalang nilikha ko noong takot ako na kung malaman ng mga tao na isang babaeng 20-something na walang formal architecture degree ang nasa likod ng gawa, titigil sila sa seryosohin ako. Ang alias ay naging isang uri ng baluti. Walang sino man sa mundo ni Dante ang nakakonekta kay Bianca Reyes.
Ang tahimik na babaeng dumadalo sa family dinners na nakasuot ng thrifted blazers kay Ren Santos, ang designer na ang waitlist ay umaabot ng 18 buwan. Hindi ako nagsinungaling tungkol sa tagumpay ko. Hindi ko lang inaanunsyo. May pagkakaiba kahit naguguguli ng pamilya Perez ang susunod na 3 taon sa pagtangging makita ito. Sa paglaki, ang pera ay palaging pinagmumula ng tahimik na kahihiyan sa bahay namin. Naglilinis ang nanay ko ng mga opisina sa gabi at nagtatahi ng alterations sa araw para panatilihin kaming nakalutang matapos umalis ang tatay ko. At naaalala ko nang may kalinawan na hindi kailanman kumupas ang partikular na paraan ng pagtingin ng ilang kamag-anak sa second-hand coat niya, sa sirasirang sapatos, sa maingat na paraan ng pagbilang ng barya sa grocery store. Nangako ako sa sarili ko noong bata pa na magtatayo ako ng isang bagay na napakatibay na walang sino man ang makakatingin sa akin ng ganoon muli. Hindi ko lang naisip na ang bersyon ng tagumpay na itinayo ko ay magiging mismong bagay na itatago ko sa lalaking pinakasalan ko dahil may lumang sugat sa akin na itinuturing pa rin ang pagmamahal bilang hindi karapat-dapat, anuman ang mayroon ako. Ang sugat na iyon ang eksaktong natagpuan at pinindot ng pamilya Perez ng paulit-ulit nang hindi man lang nila alam na ginagawa nila ito. Kaakit-akit si Dante noong gabing yon, mapagbigay ng pansin sa paraang parabang sikat ng araw pagkatapos ng mga taon ng malamig na client meetings at mag-isang gabi ng trabaho. Nagtanong siya at talagang nakinig sa mga sagot. Pinatawa niya ako ng napakalakas sa gala na yon na hiniling kami ng caterer na tumahimik. Nahulog ako sa kanya ng dahan-dahan, ang paraan ng pagbagsak mo sa mainit na bathtub nang hindi napapansin ang pagtaas ng tubig lampas sa balikat. Hindi ko siya itinama nang ipagpalagay niya na ang simpleng wardrobe ko ay nangangahulugang simpleng kita. Hindi ko ipinaliwanag na ang maliit na design gig na binanggit ko ng casual ay aktwal na isang kumpanya na may 12 empleyado at mga kontrata sa mga client na ang mga tahanan ay may elevator. May maliit, tahimik na bahagi sa akin ang nagustuhan ng pagmamahal ng walang nakakabit na tagumpay. Gusto kong malaman kung pipiliin ba ako ni Dante Perez kahit wala akong anuman. Nakuha ko ang sagot. 3 taon at 2 bagong silang ang kinailangan para dumating. Hindi kailanman nagustuhan ako ni Consuelo. Malinaw iyon mula sa aming unang hapunan nang tiningnan niya ang department store dress ko at sinabi, sapat na kalakas para marinig ng buong mesa? Well, tiyak na hindi pumipili si Dante ng babae para sa kanilang bank accounts, di ba? Pinatawa ko iyon noon. Mas kaunti na ang tawa ko tungkol dito ngayon. Pinapatakbo ni Consuelo ang pamilya Perez na parang korporasyon na siya ang permanenteng chairwoman. Ang yumaong ama ni Dante ay nag-iwan ng katamtamang kayamanan at isang nahihirapang boutique hospitality business, 3 maliit at nakakalat sa 2 lalawigan, na sinusubukan ni Consuelo na panatilihing nakalutang ng 1 dekada sa pamamagitan ng puro katigasan ng ulo at serye ng lalong desperadong mga utang. Mahilig siya sa mga hitsura, mahilig siya sa kontrol, at napagpasyahan niya sa unang buwan pa lang ng pagkakilala sa akin na ako ay isang babaeng nagsasalang pataas, isang babaeng kailangang pamahalaan, bantayan at sa huli alisin kapag nagsilbi na ako sa anumang layunin na inakala ni Consuelo na sinisilbihan ko. Hindi ako lumaban para sa lugar sa pamilyang iyon. Tahimik lang akong nagtayo ng buhay ko sa tabi nila, nagtatrabaho mula sa isang converted sunroom sa bahay na binili namin ni Dante nang magkasama, isang bahay na sa papel ay nakalista sa ilalim ng pareho naming pangalan, ngunit nagambag ako ng halos 70% ng down payment gamit ang ipon na hindi ko kailanman isiniwalat ang pinagmulan. Alam ni Dante na may ipon ako. Hindi niya kailanman tinanong kung magkano. Hindi ko kailanman sinabi sa kanya. Sa pagbabalik tanaw, ang katahimikan na iyon ay isang uri ng intimacy. 2 tao ang nagtatayo ng kasal sa magkahiwalay na hindi ibinahaging katotohanan, at ang mga katotohanang hindi ibinabahagi ng sapat na tagal ay sa huli ay nanunuyot sa ibang bagay. Mahirap ang pagbubuntis. Mahirap ang kambal sa sinuman, at ang sa akin ay lumaban sa akin sa buong 30 linggo na dinadala ko sila. Naging malayo si Dante
halos sa sandaling lumitaw ang pangalawang linya sa test. Sinabi ko sa sarili ko na ito ay takot. Maraming lalaki ang natatakot sa bagong pagiging ama. Gumawa ako ng mga dahilan para sa mga huling gabi sa opisina, para sa teleponong nagsimula niyang ilagay nang nakaharap pababa sa bawat ibabaw, para sa paraan ng pagtigil niya sa pag-abot sa akin sa kama buwan, bago pa ako naging sobrang laki para yakapin. May mas maliliit na palatandaan din, ang uri na malinaw mong nakikilala kapag napilitan kang tumingin pabalik sa ilalim ng mas matinding liwanag. Tumigil si Dante sa pagtatanong kung paano ang mga pangalan ng sanggol sa bandang buwan 5. Tumigil siya sa paglalagay ng kamay sa tiyan ko sa gabi, nararamdaman ang sipa, tumatawa ng malumanay kapag nakahanap. Nagsimula siyang umuwi ng mas huli, palaging may makatwirang paliwanag. Isang client dinner, isang deadline, isang send-off party ng kasamahan. Naniwala ako sa lahat dahil ang paniniwala sa kanya ay mas madali kaysa umupo kasama ang alternatibo. Dapat ay mas pinansin ko ang isang babaeng nagngangalang Sabrina Vargas. Nagtatrabaho si Sabrina sa firm ni Dante, isang marketing associate na may tawa na umaabot sa open plan offices at may ugaling mag-check-in lang sa asawa ko tuwing weekend kapag ako ay sikusiko sa nursery paint at third trimester na pagod. Nakilala ko siya ng 2 beses sa company events. Parehong beses ipinakilala siya ni Dante sa parehong sobrang casual na paraan. Ito si Sabrina, nasa team ko siya. Ang uri ng pagpapakilala na ibinibigay ng isang lalaki kapag nagsanay na kung gaano kailangan ang maging casual. Hindi ko pa alam noon. Gusto kong maging tapat tungkol doon dahil hindi ito isang kwento kung saan ako ay isang napakatalinong detective na pinagsasama-sama ang mga clue mula sa simula. Ako ay isang sobrang buntis, sobrang pagod na babae na sinusubukang magtayo ng nursery at panatilihing tumatakbo ang kumpanya mula sa laptop na nakapatong sa namamagang tuhod ko. Napalampas ako ng mga bagay. O marahil may bahagi sa akin ang pumiling huwag tumingin ng masyadong malapit, ang paraan ng pag-iwas mong hawakan ng pasa dahil alam mo na kung gaano ito sasakit. Dumating ang kambal tring araw ng maaga sa gitna ng isang Martes na snowstorm. 11 oras ng panganganak na nag-iwan sa akin na hugasan at tinahi at hawak ang 2 imposible kung gaano kaliit na tao na, sa isang pagod at basang-basa ng luha na sandali ay ang tanging bagay na mahalaga sa buong mundo. Unang dumating si Ezra, tahimik at mapagmasid kahit bilang bagong silang. Sumunod si Eloisa, 4 minuto mamaya, galit na sa malamig na hangin ng ospital. Ang iyak niya ay pumuno sa silid sa paraang natawa ang nurse at sinabing siya ang magpapatakbo ng sambahayan pagsapit ng edad 3. Hinawakan ni Dante ang pareho, umiyak siya, talagang umiyak. At sa isang sandali, pinayagan ko ang sarili na maniwala na anuman ang distansyang lumaki sa pagitan namin sa panahon ng pagbubuntis ay magsasara ngayon na narito na ang aming mga anak, humihinga ng totoong oras. Mali ako. Nagsara ito ng eksaktong tenuaraw. Ang tenuaraw ay hindi napakahaba. Bahagya lang sapat para mahulog ang umbilical stump ng bagong silang. Bahagya lang sapat para maalala ng katawan ng ina kung paano gumana sa nababagabag na tulog. Bahagya lang sapat para makapagtatag ng anumang bagay na kahawig ng ritmo sa 2 sanggol na kailangang pakainin tuwing 2 oras ng walang tigil. Sapat na pala iyon para matapos ni Dante at kanyang ina ang pagpaplano sa susunod na mangyayari. Napansin ko ang pagbabago sa araw 7. Nagsimulang dumating si Consuelo sa bahay araw-araw. Palaging may dahilan, nagdadala ng sopas, sinusuri ang mga apo. Nagtatagal sa kusina kasama si Dante sa mga bulong na pag-uusap na tumitigil sa sandaling pumasok ako. Inakala ko na ito ay sigasig ng lola na hinaluan ng pagod ng bagong magulang na ginagawang mas kahina-hinala ang lahat kaysa sa aktwal. Sa araw 9, nakahanap ako ng text sa shared family tablet na iniiwan namin para sa grocery lists. Isang mensahe mula kay Sabrina kay Dante na nasync sa mga device dahil sa isang careless setting na hindi naisip namin suriin.
Hindi ito explicit, hindi na kailangan, malapit na. Kapag wala na siya, maaari na tayong tumigil sa pagtatago nito. Binasa ko ito nang nakatayo sa nursery ng Farter May I Am. Nakahiga si Eloisa sa balikat ko. Biglang naging mas malamig ang buong katawan ko kaysa sa aktwal na silid. Kapag wala na siya, wala saan? Hindi ko pa lubos na naiintindihan. Inakala ko, sa sleep-deprived panic ko, na ibig sabihin ay wala sa kasal. Wala akong ideya, hindi pa, kung gaano literal ang pariralang iyon na magiging. Hinarap ko si Dante kinabukasan, tahimik, pagod, hawak si Ezra habang pinapakain mula sa bote dahil wala nang natitira ang katawan ko na ibigay sa puntong iyon. Tinamong ko siya ng direkta kung sino si Sabrina sa kanya. Hindi niya itinanggi ang paraan ng isang guilty ngunit nagsisising lalaki. Hindi siya gumuho o nanalangin ng kapatawaran. Tiningnan niya ako nang may malapit sa ginhawa na para bang sa wakas ay sinabi ko nang malakas ang hindi niya matapang na sabihin sa sarili. Hindi na ito gumagana, Bianca, anya. Matagal na. Sa tingin ko mas mabuti kung magiging tapat tayo tungkol doon ngayon bago pa maging mas komplikado ang mga bagay. Mas komplikado? Na para bang ang dalawang araw na sanggol ay hindi na ang pinakakomplikado, pinakamahalagang bagay na kailanman naging responsibilidad namin. Gusto kong sabihin sa iyo na lumaban ako sa sandaling iyon nang may apoy at galit, ngunit ang totoo ay nakaupo ako roon sa stunned silence, hawak ang anak naming lalaki, habang ipinaliwanag ng asawa ko sa kalmado, rehearsed na tinig na sila ni Sabrina ay may kinalaman sa loob ng mas malaking bahagi ng isang taon, na plano niyang sabihin sa akin kapag naayos na ang mga bagay, at na sumang-ayo ng kanyang ina na mas mabuti para sa lahat kung maglaan ako ng oras para ayusin ang mga bagay sa ibang lugar. Ibang lugar? Na para bang may nakahanay na akong ibang lugar. Na para bang ang isang babaeng araw postpartum na may 2 bagong silang ay may backup na tahanan na naghihintay sa mga pakpak. Inakala nilang wala ako. Iyon ang unang pagkakamali nila. Dumating si Consuelo ng Einruriro ng gabing yon, umano'y para tumulong sa mga sanggol, bagaman naiintindihan ko na noon na ang kanyang mga bisita ay hindi kailanman talaga tungkol sa kambal. Pumasok siya sa pintuan sa harap ng may partikular na enerhiya ng isang babaeng naghihintay sa sandaling ito. Kailangan nating mag-usap, Bianca, anya, naupo sa sofa na parang pag-aari niya ang bahay na, para maging patas sa kanyang mga pagpapalagay, pinaniniwalaan niyang praktikal niya dahil hindi niya kailanman isinaalang-alang na sino man maliban kay Dante ang nakabayad dito. Malinaw na hindi sustainable ang arrangement na ito. Tinamong ko kung anong arrangement ang ibig niyang sabihin, bagaman alam ko na. Ikaw at si Dante, aniya, kaway ng kamay na parang ang kasal mismo ay isang inconvenient na muebles. Hindi gumagana. Nakikita ng lahat iyon. At sa totoo lang, mahal, mas mabuti para sa mga bata na magkaroon ng katatagan ngayon kaysa lumaki sa isang bahay na puno ng tensyon. Hinawakan ko si Eloisa ng mas mahigpit at tinanong, napakasimple, kung saan eksaktong inakala niyang dapat ko dalhin ang katatagang iyon dahil wala akong pamilya sa estado, walang agarang kita na alam niya, at 2 sanggol na kailangan ng round-the-clock care. Ngumiti si Consuelo. Hindi ito mabait ng ngiti. Makakahanap ka ng paraan. Palagi kang nakahanap, di ba? Nagtatrabaho mula sa maliit na sunroom mo. Ang paraan ng pagkasabi niya ng maliit ay nagpapakilabot sa balat ko. Malinaw na nakaligtas ka bago pa si Dante. Sigurado akong makakayanan mo. Tiningnan ko si Dante. Nakatayo malapit sa doorway ng kusina. Nakakross ang mga braso, walang sinasabi. Hindi ako ipinagtatanggol. Hindi ipinagtatanggol ang karapatan ng aming mga anak sa isang matatag na tahanan na itinayo ng kanilang ina gamit ang sariling pera. Nakatayo lang doon, hinahayaan ng kanyang ina na gawin ang trabaho ng pagwawakas sa aking kasal para sa kanya. Ang parehong paraan na hinayaan niyang hawakan ng nurse ang kamay ko sa panahon ng panganganak habang tinitingnan niya ang telepono. Iyon ang sandaling naintindihan ko na may permanenteng nagbago sa pagitan naming tatlo.
At patuloy itong nagbago ng mabilis sa susunod na ilang oras hanggang sa umabot sa isang punto na wala na sa amin ang maaaring bawiin. Nangyari ito bago ang 9 ng gabing iyon. Umakyat ako para pakainin ng kambal, pagod lampas sa punto ng coherent thought, nang marinig ko ang mga nakataas na tinig sa ibaba. Ang clipped, galit na tono ni Consuelo na tumagos sa mga tabla. Ang mas mababang tinig ni Dante na paminsan-minsang sinusubukang makagambala at nabibigo. Nang bumaba ako na si Ezra ay tuluyan nang natutulog sa dibdib ko at si Eloisa ay nag-aalog sa kabilang braso. Nakatayo si Consuelo sa tabi ng pintuan, sa harap na hawak ang aking jacket, ang hospital discharge bag ko, at isang stack ng mga bagay ng sanggol na tila siya mismo ang nagpack habang ako ay nasa itaas. Sa tingin ko mas mabuti kung magpaiwan ka sa ibang lugar ngayong gabi, aniya. Linawin ang ulo mo, hayaan kaming ayusin ni Dante ang mga praktikal na detalye. Sinabi ko sa kanya na hindi ako aalis sa tahanan ko ng 9 ng gabi na may 2 bagong silang sa gitna ng snowstorm. Doon, sumabog ang kanyang tinig sa sigaw na nagsimula ng buong kwentong ito. Dalhin ang mga anak mo at umalis. Tiningnan ko si Dante. Talagang tiningnan ko siya nang direkta naghihintay. Tunay na naghihintay, may maliit na tangang bahagi sa akin na umaasa pa ring umabante siya at sabihin sa kanyang ina na tumigil sabihin sa akin na umupo kilalanin na anuman ang nasira sa pagitan namin ay hindi nangangahulugang ang aming mga anak ay karapat-dapat itapon sa snowstorm. Hindi siya gumalaw. Tiningnan niya ang sahig at pagkatapos ay binuksan niya mismo ang pintuan sa harap. Hindi ko maalala ang pagdedesisyon na dumaan doon. Naalala ko ang lamig na tumama muna sa mukha ko. Mas matalas kaysa sa anumang naramdaman ko sa mga taon. At pagkatapos, ang tunog ng pagsasara ng pinto sa likod ko, ang click ng lock na umiikot, ang mainit na liwanag na nawawala sa likod ng frosted glass habang nakatayo ako sa driveway, na hawak ang 2 umiiyak na sanggol, ang hindi nakazip na jacket ko ay kaunti lang ang ginagawa laban sa hangin na nakahanap ng bawat puwang. Sa loob ng ilang segundo, hindi ako makagalaw. Ang katawan ko ay gumagaling pa mula sa panganganak. Bawat tahi sa loob ko ay sumisigaw sa pagsisikap na tumayo lang ng tuwid, at ang hangin ay tumagos sa manipis na koton ng gown ko, na parang may personal na negosyo sa aking mga buto. Ang iyak ni Eloisa ay tumaas sa isang bagay na hilaw at frantic at naaalala kong ipinindot ang mga labi ko sa tuktok ng kanyang ulo-bulong ang tanging naisip kong sabihin ng paulit-ulit kalahati sa kanya at kalahati sa sarili. Okay tayo, okay tayo, okay tayo. Hindi pa ako naniniwala. Sinabi ko pa rin dahil ang bagong silang ay hindi makarinig ng kawalan ng pag-asa. At ang ina ay hindi kayang ipakita ito kahit na ang kawalan ng pag-asa ang tanging tapat na bagay sa dibdib niya. Sumulyap ako minsan pabalik sa bahay sa porch light na kumikinang na ginto laban sa niyebe sa hugis ng anino ni Dante na umuurong mula sa bintana, at may isang bagay sa loob ko ang naging napakatahimik at napakatatag ang paraan ng pagtahimik ng tubig bago ito magyelo ng solid. Naalala kong naisip nang may kakaibang malayong kalinawan na dumarating lang sa mga sandali ng tunay na shock, inakala nilang ito ang wakas ng isang bagay para sa akin. Wala silang kahit kaunting ideya na ito ang simula. Hindi ako tumawag sa shelter ng gabing iyon. Hindi ako tumawag sa kaibigan para iligtas ako ng umiiyak sa kanilang doorstep. Gumawa ako ng isang bagay na hindi kailanman inisip ni na Consuelo at Dante na kaya ko dahil ginugol nila ang 3 taon sa pagpapasya na ako ay isang babaeng walang anuman sa likod ng pangalan. Tumawag ako sa emergency driver line ng kumpanya ko. Ang car service na inireserba ng sarili kong firm para sa late client meetings, at sa loob ng 11 minuto, isang itim na SUV ang pumasok sa driveway na iyon. Ang assistant kong si Marisol ay may silid sa hotel na nakabook at heated bottles na handa nang dumating ako, dahil na-text ko siya sa sandaling bumaba ako sa porch at hindi nagtanong si Marisol ng kahit isang tanong bago siya nagsimulang tumawag. Gusto kong maging napakalinaw tungkol sa isang bagay dito.
Hindi ako kailanman broke. Hindi ako kailanman walang option. Pinili ko lang sa loob ng 3 na taon na huwag isiwalat ang buong katotohanan kung sino ako at ano ang itinayo ko dahil gusto ko ng isang kasal kung saan hindi ako pinahahalagahan para sa bank balance. Ang pagpipiliang iyon ang nagkakahalaga sa akin ng kakayahang makita ng malinaw ng 2 taong malapit ng matutunan kung sino talaga ang itinapon nila sa niyebe. Pagsapit ng hating gabi, nakabalot sa hotel robe na ang parehong kambal ay tuluyan ng naayos at natutulog sa hospital-grade bassinet na iniiwan ng kumpanya ko sa standby para sa eksaktong ganitong uri ng emergency travel need. Binuksan ko ang laptop at ginawa ang isang bagay na iniiwasan kong gawin sa loob ng 3 taon. Sinabi ko ang katotohanan. Ang unang tawag ay sa abogado ko, isang matalas, hindi matitinag na babaeng nagngangalang Patricia Ocampo na humawak sa mga kontrata ng kumpanya ko mula pa sa simula. Ipinaliwanag ko ang lahat, ang bahay, ang mga record ng down payment sa ilalim ng tunay kong pangalan, ang kasal, ang affair, ang sigawan sa nyebe. Nakinig si Patricia ng walang paggambala at nang matapos ako, sinabi niya ang isang bagay na hindi ko kailanman makakalimutan. Bianca, mayroon kang 70% equity sa bahay na iyon sa pamamagitan ng documented transfers. Mayroon kang 3 taon ng bank statements na nagpapatunay ng independent income na lampas sa anumang kinita ni Dante. At mayroon kang text message na umamin sa premeditated infidelity na nakatime sa paligid ng iyong panganganak. Hindi ito komplikado. Ito ay magiging napakalinis. Ang pangalawang tawag ay sa PR director ng kumpanya ko, isang bata, mabangis na tapat na babaeng nagngangalang Odessa Mercado na nagsusumamo sa akin ng 2 taon na ipaalam sa industriya na si Ren Santos at si Bianca Reyes ay iisa. Ito ay isang kwento, Bianca, sinabi niya ng higit sa 1 beses. Magandang kwento. Mahilig ang mga tao na malaman na ang tahimik na babae sa sulok ang talagang nagpapatakbo ng silid. Nang gabing iyon, sa unang pagkakataon, sinabi ko sa kanya na patakbuhin ito, hindi dahil sa spite. Gusto kong maging tapat tungkol sa sarili kong motibasyon dito dahil mas kasiya siya ang mga kwento ng paghihiganti kapag nakaugat sa isang bagay na totoo. Hindi ko ito ginagawa para sirain si Dante para sa kapakanan ng pagsira. Ginagawa ko ito dahil sa wakas ay naintindihan ko na ang pagtatago ng tagumpay ko ay hindi kailanman nagtanggol sa aking kasal. Ito ay nagtanggol lang sa kakayahan ni na Dante at Consuelo na maliitin ako. At ang pagmamaliit, mabilis kong natutunan, ay isang napakadelikadong bagay na ibigay sa mga taong mayroon ng masamang pagtingin sa iyo. May praktikal na bahagi rin sa pagiging public, isa na hindi ko lubos na pinahalagahan hanggang itinaas ito ni Odessa. Anumang firm na kasing laki ng sa akin ay may standing conflict of interest review tuwing ang pangalan ng founder ay nagiging public kaugnay ng legal o reputational trouble. Ito ay routine risk management. Ang parehong review na gagawin namin kung ang isang client ay naging under federal investigation. Hinila ng team ni Odessa ang active contract list sa loob ng linggo, cross-referencing ang bawat client laban sa pangalang Perez dahil sa standard caution, wala nang iba. Doon namin nahanap. Ang business manager ni Consuelo ay pumirma sa firm ko halos 1 taon ang nakalipas sa pamamagitan ng referral mula sa isa pang hospitality client na pinagtatrabahuhan namin. Isang medyo ordinaryong paraan para dumating ang mga kontrata sa isang luxury design market na mas maliit at mas interconnected kaysa sa inaakala ng mga tao. Walang sino man sa aming dulo ang nakakonekta bago noon dahil hindi ako personal na nagsusuri ng client rosters sa ganoong sukat at ang manager ni Consuelo ay pumirma sa deal nang hindi man lang niya tinanong kung sino talaga ang nasa likod ng pangalan ng firm. Ang mga sumunod na linggo ay gumalaw ng may uri ng momentum na hindi ko inaasahan. Ang publikasyon ni Odessa na may malawak na reach. Ang tahimik, publicity-shy founder sa likod ng ilan sa pinakahinahanap na residential interiors sa Metro Manila ay may pangalan at mukha at isang kwento tungkol sa pagligtas sa isang gabing taglamig na kinabibilangan ng pagkakakulong sa labas ng sariling tahanan.
Hindi direktang pinangalanan ng piraso sina Dante o Consuelo, ngunit hindi na kailangan. Sino mang nasa social circle nila na nagbasa nito ay naintindihan ng eksakto kung sino ang estranged na asawa at controlling mother-in-law na binanggit sa careful lawyer-approved language. Mabilis na kumilos si Patricia sa legal front. Bagaman ang mabilis sa family court ay nangangahulugan pa rin ng mga linggo, hindi araw. Sa loob ng araw, nakakuha siya ng emergency temporary order na nagbibigay sa akin ng exclusive use ng bahay. Mabilis ang galaw ng korte kapag may sanggol at may documentation ang magulang na inalis sila sa residensya ng walang safety o care na naayos. Ngunit ang emergency order ay hindi final ruling. Binili nito ang bahay at ang katatagan ng kambal habang umuunlad ang aktwal na kaso na umabot sa mas malaking bahagi ng 2 buwan ng filings, financial disclosures at isang deposition kung saan ang sariling mga salita ni Dante mula sa gabing iyon ay binasa pabalik sa kanya ni Patricia ng dahan-dahan ng 2 beses. Dahil ang house deed ay sumasalamin sa documented financial contribution ko ng mas mabigat kaysa kay Dante, at dahil ang mga korte sa Pilipinas ay may matibay na pananaw sa primary caregivers ng mga sanggol na ilegal na inalis sa shared residence, ang temporary order ay nanatili sa buong proceedings at sa huli ay naging permanente. Lumaban si Dante nang maikli ng may uri ng enerhiya na ipinapakita ng mga lalaki kapag hindi kailanman kailangang lumaban para sa anuman sa buhay nila at hindi alam kung paano panatilihin. Ang abogado niya ay nangatuwiran na ang bahay ay marital property. Tahimik na iniharap ni Patricia ang 3 taon ng wire transfer records na nagpapakita ng independent contribution ko kasama ang forensic accountant RS report na nagpapakita na sa parehong panahon, ang contributions ni Dante sa household expenses ay tuloy-tuloy na bumaba habang ang unexplained withdrawals na sa huli ay nasubaybayan sa isang inuupahang apartment na nakalis sa pangalan ni Sabrina Vargas ay tuloy-tuloy na tumaas. Ang affair na dating ipinahiwatig lang ay unti-unting lumitaw sa pamamagitan ng parehong financial filings sa mga sumusunod na linggo. Una sa report ng accountant, pagkatapos sa sariling deposition ni Sabrina, hanggang sa umiral ito sa case record kung gusto man ng sinuman o hindi. Ang reaksyon ni Consuelo sa lahat ng ito ay karapat-dapat sa sariling banggit dahil sinasabi nito ang lahat tungkol sa kung sino talaga siya sa ilalim ng polished appearances na ginugol niya ng 1 dekada sa pag-curate. Hindi siya humingi ng tawad. Hindi siya lumambot. Sa halip, sinubukan niyang rally ang natitira sa social circle ng pamilya laban sa akin, sinasabi sa sinumang makikinig na namanipulate ko ang aking paraan sa pamilya nila, na itinago ko ang kayamanan ko na parang isang uri ng con artist na may angle. Malaking mali ang kalkulasyon niya. Dahil noon, ang kwentong umiikot ay hindi tungkol sa con artist. Ito ay tungkol sa isang ina na itinulak sa niyebe na may bagong silang nakambal dahil sa mistress-fueled betrayal ng asawa at sa kalupitan ng mother-in-law. At ang design clients, pala, ay malalim na nagmamalasakit sa karakter ng taong nagre-redesign ng kanilang milyon-peso homes. 3 sa sariling hospitality properties ni Consuelo ang mismong mga iyon na ginugol niya ng 1 dekada sa pagsisikap na panatilihing solvent ay kamakailan lang pumirma ng mga kontrata sa firm ko para sa planned renovation na inilaan para iligtas ang failing business. Ang parehong kontrata na na-flag ng team ni Odessa sa kanilang routine review. Hinayaan ko ang legal team ko na tahimik at propesyonal na gamitin ang standard morality clause ng kontrata sa linggo na naging bahagi ang affair ng public case record. Na-terminated ang renovation contracts. Ang mga ends ni Consuelo na nalulunod na sa utang ay nawalan ng eksaktong financial lifeline na kinakatawan ng project. Hindi ako nagdiwang. Hindi ako nagpadala ng kahit isang mensahe. Hinayaan ko lang ang paperwork na magsalita. Ang paraan na minsan niyang hinayaan ang isang slammed door na magsalita para sa kanya. Wala sa mga ito ang dumating ng walang gastos sa akin. At sa tingin ko, mahalagang sabihin iyon ng hayagan kaysa hayaan itong tumunog na parang malinis na victory lap.
Ang ilan sa extended family ni Dante ay pumanig sa kanya ng publiko. Tinatawag akong calculating dahil sa pagiging public. Sinasabi na ginamit ko ang tagumpay ko laban sa isang lalaking simpleng sinusubukang umusad. Isang dakot ng prospective clients ang tahimik na umatras sa pakikipagtulungan sa isang designer na ngayon ay nakatangle sa isang messy publicized divorce. Nag-aalala tungkol sa sarili nilang privacy by association. Ang legal fees ay sapat na mataas na kailangan kong sumisid sa mga ipon na itinayo ko ng mga taon nang hindi hinahawakan. At may mga gabi, marami sa kanila, nang nakaupo ako ng gising na may umiiyak na sanggol sa bawat gilid at wala akong naramdaman na parang isang babaeng nananalo ng anuman. Isang babae lang na nakaligtas sa isa pang pagod na oras ng isang labanan na hindi ko kailanman hiniling na makasali. Ang custody arrangement nang sa wakas ay naayos pagkatapos ng mga buwan ng filings ay nagbigay sa akin ng primary residence kasama ang kambal. Ang visitation ni Dante ay nagsimula ng fully supervised, standard, ipinaliwanag ni Patricia. Tuwing nakikita ng korte ang ganitong karamihang instability at ganitong kakaunting established routine sa pagitan ng ama at mga sanggol sa pinakaunang linggo ng kanilang buhay, anuman ang fault. Hindi ito idinisenyo bilang parusa, bagaman tiyak na naramdaman itong consequence. Sa sumunod na taon, habang consistent na dumadalo si Dante at tinatapos ang parenting classes na hinihingi ng korte, unti-unting inalis ang supervision requirement. Hindi ko ipagkukunwari na hindi iyon nagpakomplikado sa malinis, kasiya siyang ending na maaring nais ko. Ang co-parenting sa isang lalaking sumira sa pamilya mo ay isang partikular na uri ng pagod, isa na hindi nagtatapos dahil lang natapos ang court case. Bumalik ako sa bahay sa unang bahagi ng Tagsibol, ang parehong driveway kung saan ako minsang nakatayo ng nagyayelo na may dalawang bagong silang, ngayon ay napapaligiran ng unang matigas na mga krokus na tumutulak pataas sa huling nyebe. Nakatayo ako roon ng mahabang sandali sa araw na nakuha ko ang mga susi. Si Ezra ay nakastrap sa dibdib ko. Si Eloisa ay natutulog sa stroller at pinayagan ko ang sarili na sa wakas ay lubos na umiyak. Hindi dahil sa lungkot sa pagkakataong ito, kundi dahil sa isang bagay na mas malapit sa ginhawa. Sa huli ay umabot si Dante, mga buwan mamaya, sa isang mensahe na mas nabasa na parang isang lalaking nagluluksa sa nawala kaysa isang lalaking naiintindihan kung bakit niya nawala. Isinulat niya na hindi niya inasahan na aabot sa ganito ang mga bagay. Isinulat niya na hindi niya napagtanto kung gaano karami ang kinuha niya nang walang pasasalamat. Hindi ako tumugon ng may galit. Tumugon ako ng 4 na salita na mas totoo kaysa sa anumang maaari kong isigaw sa kanya sa porch na iyon. Mayroon kang bawat babala. Sinubukan niya ng minsan pa, mga linggo pagkatapos noon, biglang dumating sa labas ng opisina kung saan ako ngayon nagtatrabaho ng hayagan sa ilalim ng sarili kong pangalan, walang alias na natitira para pagtaguan. Nakatayo siya roon sa parking lot na mukhang mas maliit kaysa sa naaalala ko siya. At tahimik niyang tinanong kung bakit hindi ko kailanman sinabi sa kanya ang katotohanan kung sino ako mula pa sa simula. Naisip ko ang tanong na iyon nang mahabang sandali bago sumagot dahil karapat-dapat ito sa isang tapat na tugon kaysa sa isang matalas. Sinabi ko sa iyo ng eksakto kung sino ako, Dante, ani ko. Pinagpasyahan mo lang na ang isang babaeng walang masyadong pera ay mas madaling mahalin kaysa sa isang babaeng hindi kailangan ka para mabuhay. Hindi iyon kailanman naging lihim kong dalhin. Iyon ay sayo. Wala siyang sagot para doon. Sa tingin ko, hindi niya kailanman magkakaroon. Ang relasyon ni na Sabrina at Dante, mula sa naiintindihan ko sa pamamagitan ng maliit, hindi maiiwasang overlap na ibinabahagi pa rin ng buhay namin dahil sa kambal, ay hindi rin nakaligtas sa fallout. Kakaibang bagay, ang panonood sa isang relasyon na itinayo sa lihim na matuklasan na ang lihim ay hindi nawawala kapag nagsilbi na ito sa layunin nito. Ito ay simpleng nare-redirect tungo sa sinumang maginhawang sisihin sa susunod. Hindi kailanman humingi ng tawad si Consuelo. Tumigil na rin ako sa paghihintay sa kanya.
Ang ilang tao ay constitutionally hindi kayang umamin na ang driveway na itinayo nila gamit ang sariling mga kamay ang siyang sa huli ay naglibing sa kanila. Narinig ko sa pamamagitan ng manipis, hindi maiiwasang grapevine na nagkokonekta pa rin sa buhay namin, na sa huli ay kailangang ibenta ni Consuelo ang isa sa 3 ins para matakpan ang utang na naiwan ng matunaw ang kontrata ng firm ko at i-restructure ang financing sa 2 pa para pigilan silang sumunod. Siya ay pinanatili ang negosyo technically, bagaman ayon sa parehong grapevine, nagsimulang bumaba ang kalusugan niya sa ilalim ng stress ng panonood sa isang dekada ng maingat na hitsura na gumuho sa loob ng isang panahon. May naramdaman ako nang marinig ko iyon, bagaman hindi ito triumph, hindi eksakto. Mas malapit ito sa tahimik, sober satisfaction ng panonood sa consequence na sa wakas ay dumating sa isang pinto na gumugol ng mga taon sa paniniwalang exempt ito sa kailanman pagsagot sa anuman. Kahit alam na ang consequence, tulad ng karamihan, ay dumating ng messy at incomplete kaysa sa isang malinis na final punishment. Hindi ako tumawag sa kanya. Hindi ako nagpadala ng bulaklak at hindi rin ako nagpadala ng hatol. Hinayaan ko lang ang sitwasyon niya na umiral ang paraan na minsang napilitan ang sa akin na umiral sa driveway na iyon. Walang silungan, walang tulong, ganap na sa kanya ang mabuhay. Ngayon, ang sunroom studio ko ay pinalawak sa isang full office sa kabilang panig ng bahay. Mga dingding na natatakpan ng fabric samples at blueprints. Ang 2 kong anak ay sapat na ngayon ang edad para mag-toddler sa pagitan ng drafting tables habang buong giting na sinusubukan ni Marisol na pigilan silang kumain ng swatches ng raw silk. Si Ezra ay tahimik at mapagmasid tulad ng sandaling isinilang siya. Si Eloisa ay nag-aanunsyo pa rin ng kanyang mga opinyon sa buong sambahayan sa sandaling may hindi niya gusto at hindi ko kailanman sinubukang paamuhin ang apoy na iyon sa kanya. Sa ilang gabi, pagkatapos na maligo, mapakain at maayos ang parehong kambal sa mabigat, boneless na tulog, nakaupo ako ng mag-isa sa sunroom kung saan unang nag-ugat ang pangalawang kabanata ng buhay ko at pinayagan ko ang sarili na huminga lang. Ang bahay ay tahimik sa paraang hindi kailanman noong mga huling strained na buwan kasama si Dante. Ang lumang katahimikan na iyon ay ang tunog ng isang babaeng nagsusukol sa sarili para magkasya sa loob ng kaginhawahan ng iba. Ang katahimikang ito ay ang tunog ng isang babaeng sa wakas ay tumigil sa paghingi ng tawad para sa laki ng buhay na itinayo niya. Madalas kong naiisip ang gabing iyon, hindi nang may matalas na kirot na minsan nitong dala, kundi nang may kakaibang uri ng kalinawan. Tiningnan ni na Consuelo at Dante ang isang babaeng hawak ang 2 bagong silang sa niebe at nakita ang isang taong walang anuman. Nakita nila ang isang taong maaari nilang itapon ng walang consequence dahil napagpasyahan na nila, matagal bago ang gabing iyon, kung gaano kaliit ang halaga ko. Mali sila tungkol sa halos lahat ng bagay na mahalaga. At ang lupa kung saan nila ako itinulak ng gabing iyon ay naging eksaktong lugar kung saan sa wakas ay nagtanim ako ng isang bagay na lumaki ng sapat na malakas para lampasan ang bawat isang bagay na inakala nilang pinoprotektahan nila. Kaya, narito ang patuloy kong bumabalik at ang gusto kong itanong sa iyo ng direkta dahil sa tingin ko ay nagsasabi ito ng isang bagay na totoo tungkol sa kung gaano kadaling mapagkamalan ng mga tao ang tahimik bilang mahina at ang modest bilang walang laman. Kung may minamahal ka na nagpasya na wala ka nang natitira, hahayaan mo ba silang maniwala doon o ipapakita mo sa kanila ng eksakto kung gaano sila mali? Kung naantig ka ng kwentong ito, mag-subscribe sa Valaira Payback para sa araw-araw na emosyonal na storytelling. Mga bagong video araw-araw.